Sa kabila nga po ng bagsak na standings ng Golden State Warriors sa Western Conference, nagawa pa rin naman nga pong magyabang ni Jonathan Kuminga na wala nga pong kayang bumantay sa kanya. Yan naman ang ating unang aalamin at unang pag-uusapan na sasamahan ko na rin ang balitang ni Real Talk nga po ang Phoenix Suns ngayon at ang naibalitang bagong sentro na tutulong kay Anthony Davis para mapalakas ang Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Sa kabila nga po mga idol ng pagkatalo ng Golden State Warriors kahapon kontra sa Denver Nuggets at ang pananatili nila sa ika-10 pwesto sa Western Conference, medyo maganda na rin naman ang nangyayari sa kanilang kupunan. Sa katunayan, mas nag-step up nga po ang ibang mga malalaro ng Warriors bukod kay Stephen Curry, kaya kahit man hindi siya magtala ng malaking puntos, nakakasabay at nananalo pa rin sila laban sa ilang mga malalakas na kupunan. At isa nga po sa mga malalaro ng Warriors na nagkaroon ng magandang laruan ay ang kanilang batang player na si Jonathan Kuminga na nag-average ngayong season ng 12.5 points, 3.8 rebounds, 1.2 assist sa kanyang 50% shooting. At ang kasabay nga po ng pagpapakita niya ng kanyang klaseng performance, hindi na rin naman ito napigilan pa ang kanyang sarili na magyabang matapos niyang sabihin na kapag hawak nga po niya ang bola, walang player sa NBA ang kayang bumantay at magpahinto sa kanyang dalang opensa, at yan nga ang pakatandaan ng lahat ng mga kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya dito sa balitang nire-real talk nga po ngayon ng Phoenix Suns. Dahil nga po mga idol, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Phoenix Suns, iba't ibang mga klaseng pambabatikos na nga ang natatanggap nila ngayon. Sa katunayan, maging ang sikat na analyst na si Stephen A. Smith, nagsabi na rin naman na sobrang palpak ng binuong super team ng Phoenix Suns ng nagdaang off-season. Yes mga idol, kung inyo nga pong matatandaan, simula nga po nang makuha ng Phoenix Suns si Bradley Beal sa isang trade, makabuo sila syempre ng bagong Big 3 kasama sina Kevin Durant at Devin Booker. Grabe nga ang expectation sa kanila, ngunit dahil lamang sa pagtatamo ng injury ngayong season ng kanilang mga superstars, ilang beses pa lamang silang nagkakasama sa loob ng court na siyang rason bakit wala pa silang chemistry at bakit nawawalan ng gana na maglaro ang kanilang mga players. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa naibalitang bagong sentro na tutulong kay Anthony Davis para mapalakas ang Los Angeles Lakers. Base nga po mga idol sa ibinulgar ng isang NBA analyst, isa nga po sa mga tunay na problema ngayon ng Lakers ay ang kakulangan ng legit backup center ni Anthony Davis sa kanilang front court. Yes mga idol, sa tuwing wala nga sa loob ng court si Anthony Davis, nagkakalat parati ang iba nilang mga big man na sina Christian Wood at Jackson Hayes. Kaya oras na nga para palitan sila ng bagong sentro sa pamamagitan ng isang trade. At isa nga sa mga big man na lumitaw at syempre lumabas ang pangalan na dapat nilang kunin ay si Daniel Gafford ng Washington Wizards, na isa rin namang mga available na sentro sa loob ng market na merong mababang halaga. Bale, nag-average nga ito ngayong season ng 11 points, 7.5 rebounds sa game, meaning meron itong opensa, rebounding at depensa sa ilalim ng basket na mapapakinabangan ng Los Angeles Lakers bilang kanilang backup center para kay Anthony Davis. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.